Magandang araw mga lods. Ayan, ngayon dito tayo. Ayan, pasensya na kayo sa background ko. Ayan. Pinag-practicean ko na naman yung dingding mga lods. Kaya wala tayo sa ibunan natin mga lods. Nandito tayo sa... Ito, pag may pumunta rito makikita niya. Baka akala nyo studio to, hindi. Yan mga lods, ano lang naman, may sasagutin tayong isang tanong. Yung tanong niya, ano-ano daw yung pwedeng gulay sa Kaya mga lods kasi hindi ko makita tong Yan, hindi ko makita kaya dito ako nakatingin sa screen mismo. Ano-ano daw yung pwedeng ipakain sa mga kids natin mga lods. Yan. Yan ating sasagutin pagkatapos na intro mga lods. Let it, bang, bang. Ayun mga lods, balik tayo ano lang naman, isang nagtanong lang kung ano-ano yung mga pwedeng ipakain sa kasi nakita niya, hindi ko lang kung subscriber ko na to o hindi pa. Ay, sabi niya pwede pala yung mais. Oo naman, pwede yan. Ayan. Kaya naisipan kong i-topic totally yung mga binidyo ko sa sa Pampanga. Marami yun, kaya lang parang hindi akma sa tema ng vlog natin. Kasi sa mga hindi nakakaalam sa pag-YouTube kasi minsan kailangan relate dun sa tema mo. Kasi meron comedy, di ba Meron tutor. Meron political vlog yan. Kaya kailangan naka-akma doon. Pag medyo naiba ka, ayaw ni YouTube yun mga lods. Pero pagkamat minsan, yan, kagaya nung naglalakad kami, di ba siyempre, ayoko lang i-cut kasi yung mga lods, kaya nasabi ko, di ba naiwan na natin yan. Punta tayo sa So kaya ganito, ipauuna ko na, baka yung iparapon natin, medyo ma-delay ng konti. Baka lang naman. Kasi, naghahanda ako mga lods para sa pag-uwi ko sa Pampanga ulit. Yan, kasi gaya ng sabi ko dun sa nakarang vlog natin na baka dun muna tayo mag-vlog. Kasi umpisahan na natin yung yung ating yung munting lote natin dun na totally hindi ko pa masabing nabili kasi patuloy pa naming binabayaran yon. Yun sa mga lote ng mga bayaw ko yun. Ito malalaking mga lupain ng mga yun both side pati yung isang kapatid ko may mga bayaw din ako sa kabila. Yun yung may-ari ng maisan iba naman yun, tsaka yung tinutukoy kong pinagbilang ko ng lupa. Magkaiba yun mga lods. Ngayon iaano na natin. Baka itong siguro dito makakapag-vlog pa ako ng mga siguro 2 o 3 pa. Hindi ko lang kung sana makatatlo pang vlog bago tayo makauwi. Para lang kasi siyempre kailangan consistent yan para hindi ka iwan ni YouTube sa ere. Kasi pag medyo tinamad ka, wala. Sabi nga, pag hindi mo pinagsikapan yan, baka wala kang anihin, di ba, pagdating ng araw. Ngayon, siguro makakapag-vlog tayo ng 2 beses pa o 3 kung suswertehin. Tapos, uwi na tayo ng probinsya. Totally, lahat ng nag-aano sa akin trabaho, kinancel ko. Totally, 3 na Pinagka-cancel ko kasi alam ko minsan hindi naman baka nanonood yung mga kausap ko. Hindi naman panggulo na hindi minsan pang-distract yun hindi ko lang pwede sabihin kung sino yung nandi-distract. Pero pag kasi may gagawin ka, lalo na mabuting bagay, may panggulo yan mga lods, sandaan nyo yan.
Eh ako, naka-ready na ako dun. Sabi ko, ito na, nagdadatingan. Samantalang pag dito ako, wala namang ganyan. Di ba, no? Bakit yung sunod-sunod? Kasi may gagawin ako. Kaya kailangan yun, yung gagawin natin na yun, ituloy na natin. Huwag na natin iatras. Kasi ano yan para sipagin kami, pati yung anak kong nasa abroad, na ipursige na. Yan, yung umpisa ko, bakod. Bakod, tapos, pag nakaipon na naman, papatayo ako ng poso. Yung may kumbaga may tangke. Ayoko yung may na ron, may linya na ng mga tubo, pero ayoko minsan may time na kinakalawang yun. At least yung poso, pag medyo maganda yung pagkabaon, pwedeng inumin yan mga lods. At saka talagang malinis yun. Walang halong chemical. Yan ang target ko pagkatapos ng bakod. Tapos, yung Poso Negra. Yan yung mga inuuna sa bahay. Pag walang budget. yan pag-aandaan natin. Kaya, sana mga lods, pakiusap ko na para, kasi sa totoo lang hanggang ngayon, wala pa naman tayong rito. Kung masasabing kumikita man ako rito, kung kita mo ang masasabi, yun yung mga bumibili lang. Yan. Pag may bumibili, yan, kahit paano. Pero pampatoka lang yun. Hindi ko pwedeng masabing minsan nakakakabig din ng konti. Kaya ngayon, may kausap ako, nagkailangan sila. Pero sabi ko, okay lang naman yan. Huwag kayo mag-alala mga lods. Wala namang yan. Sabi nung isa, balitaan ko siya. Isa naman, nag-aalangan din. Okay lang. Kasi, babalik pa naman ako, hindi man na doon na talaga ako sa mama. Hindi, bakod lang naman yun. Hindi, tsaka na tayo mag-usap pag pag yung andito na uli ako. Kasi, sa totoo lang, pag may mga ganyan akong gagawin, ayokong makipag-transaksyon pa uli. Pwede kung bigla kang tumawag, Lods, andyan ka ba? Sabi ko, dito, punta ako, pwede ba? O, di sabihin ko kung pwede, tsaka hindi. Pag pwede, dito. Pero yung baka bigla kayong pumunta rito, wala ako, ayoko naman yan, mga lods. Ayoko masayang yung pagod niyo. So yun, balik na tayo sa mga lods. Yung yun ako na, yung raffle, yung parapol. Baka ma-delay yun. Basta pangako ko naman itong January. Siguro bago magkatapusan ng January, yan. Mabilis lang naman, pagdating ko, raffle agad. Kasi mayroon na kayong pangalan dito. Yung iba, hindi naman masyadong nagko-comment. Kaya may possible, ma-disqualify sila, Kaya comment kayo ng comment. Hindi, kasi kahit sa Pampanga ako, nakikita ko yun. Makikita ko yun. Tapos, kung makakapag-vlog ako, hiyandaan nyo na mga lods, may possible, walang thumbnail. Walang thumbnail yung aking video, pamagat lang. Ayun, gano'n lang. Tsaka wala rin yung yung ina-add ko yung Facebook tsaka number ko. Wala rin yun kasi wala man akong computer doon. Pag kasi cellphone lang, mahirap ilagay yun. Kaya, yan, asahan nyo na yan mga lods, na pag nasa Pampanga ako, itong siguro hanggang Linggo, Lunes, baka makita nyo, nasa Pampanga na ako. Ayan, gagawa tayo ron. Doon tayo magbablog mga lods. Magtatabas tayo ng kawayan. Ayan, sa bukid, yung nakita nyo, tinuro ko, yan, tatabas tayo ron. Doon muna tayo. Ayan. Okay, iwanan natin yan at sagutin natin yung ito, totally sa messenger lang kaya sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa inyo mga lods. Pag magko-comment kayo sa sa YouTube para nakikita. Ngayon nag-text nag-chat. Sabi ko, siguro hindi ko na papangalanan. Sabi ko sa kanya dun tigas di ulo Okay, ito yung tanong niya. Ano-ano daw ba talaga pwede yung kasi kada napapanood niya daw ako, pwede na naman to. Ito pwede. Sa totoo mga lods, ito Mystery Boy.
Di, kilala ko naman to, kaya lang ano eh. Ayokong ano, minsan ayaw niyang pabanggit eh. O, ganito. Yung ano, yung mga kids, excuse me po. Ang totoo mga lods ha, yung kids, ano yan, hindi naman maselan kumpara mo sa African. Hindi maselan yan. Ang ingatan mo lang dyan yung, yan, napansin ko yung paminta, bawal din mga lods. Paminta, bawang, sibuyas, ano pa ba? Oh, yun lang ang alam ko sa ano. Wala pa naman ako na-research na mas bawal pa dun sa ano, sa gulay yan. Tapos sa prutas, avocado, yan, bawal. Mga bawal to, mga lods ha. Avocado, tapos yung buto ng mansanas. Pero yung mansanas pwede, wag lang yung buto. Tapos yung piras, yung pwede kahit ano mo. Ay hindi, ano rin. Hindi rin pwede yung piras mga lods. Alisin nyo rin yung buto. Yan, kasi parehas ang buto ng ano eh. Magkahawig yan eh, piras tsaka mansanas eh. Yung ano pala pwede na buto, yung ano, yung mga citrus. Yan, gaya ng kalamansi, ng lemon, ng sangkis, yan, pwede yan. Pongkan, yan. Kahit hindi nyo naalisin ang buto, pwede yan. Pero yung piras, mansanas, avocado, yan. Lahat ng ano niyan, yung avocado, lahat ng parte. Balat, laman, buto, kahoy niya, yung dahon yan, bawal yan. Sa mansanas, kasi wala namang pang masyadong tanim na mansanas dito sa Pilipinas, buto. Yan, buto lang, tsaka piras, alisin yung buto, yan, pwede na. So ngayon, ang tanong ng ano, ng kalods natin, ay, ano daw yung mga ano, pwede na mga gulay. Ito mga lods, ako sa totoo, pinagsusubok ko na yan. Hindi ko lang masyadong ano, yan, may nagchat-chat sa akin, kikita ko kasi mamaya na sila. Hindi ko lang masyadong binablog kasi mas gusto ko yung ako muna. Yan, kagaya ng sabi nga sa inyo, yung dahon ng ano eh, dahon ng bonggabilya eh, nakakain nila eh. Tinesting ko eh, walang effect sa kanila eh. Yan, tsaka doon din tayo nakadiscover na pampapertil o pampagana, kumbaga, pampaamo. Pag nakita mo yun, kasi makulay yun, na gustong-gusto ng ibon. Yung magic plant, tawagin yun, Chinese violet, mga lods. Ayun. Tapos tinesting ko yung bonggabilya kasi pag gusto kong pabulaklakin yung bonggabilya, mga lods, natanggalan ko yun, mga murang dahon. Ayun, pwede. Tapos yung pandan, tinesting ko rin, pwede. Yung lemongrass, oregano, lokbate, halos ano. Ang hindi lang pwede sa tanim ko, yung ano, yung namumulaklak na kulay pink. Hindi ko alam kung ano yun. Basta yung parang apat na gano'n. Yun, marami sa taas yun. Yun, hindi pwede yun. Toxic yun. Siguro kung ano, baka kung kaya ko ilagay kasi naka-cellphone na ako mga lods eh. Kung kaya ko i-picture yun, yan, lalagay ko. Pero halos lahat mga lods. Kagaya doon sa bukid, ano. Ilang piraso lang yung ano, yung pinakita ko sa inyo. Pero halos ano, halos karamihan na pwede. Ito paunang ano, pinapaalala ko pinapauna ko sa mga, baka mamaya nasa bukid kayo. Nasa maisan ako, di ba, no? Baka mamaya, nasa bukid kayo, kuha lang kayo ng kuha, in-spray pala yun, mga lods. Ito, dasang ano nyo, pag may lason yun, kahit sa tao, nakakalason yun. Yung pamatay damo, pang pesticide. Patay ang ibon nyo ron, mga lods, kaya ingat kayo. Siguro, pag nasa bukid kayo, ang gawin nyo, medyo magtanong kayo. Tsaka lalo na kung sa inyo naman yung bukid ng ano. Siguro alam nyo naman na in-spray o hindi yun. Para safe. Kasi minsan baka hindi nyo in-spray. Kahit kinakain ng ibon nyo, mamatay ibon nyo. Ganun nyo. Kailangan matanong din tayo. Ngayon, mas safe, punta ka dun sa ano. Kasi kahit saan naman yan tumutubo yung pagkain ng ibon. Punta ka dun sa hindi walang palanin. Bawa, yun talagang nasa dawag lang yun. Marami yun. Yung mga inano ko, napakaraming pagkain doon, mga lods. Yun yung inangat kong gano'n, pampapertil din yun eh. Ano yun? Kulasimat.
kung tawagin. Ang katotohanan nun, may napanood akong Thailand yata. Thailand ba o Taiwan? Kinakain yun mga lods. Nakain nila. Parang gulay nila yun. Eh pwede rin sa ano yun, sa ibon. Kasi pwede sa tao eh. Ganun yun mga idol. Ngayon, pag nandun tayo, maraming pagkain. O, ano pa ba ang mga pagkain ng ibon? O talagang totoo yan, kahit yung kawayan. Dahon ng kawayan, kinakain nila yan. Yung ubod ng kawayan, kinakain yan. Walang ano yun. Maraming ano, eto, di ba nagdala ako ng mais. Nagdala ako ng mais. Eh, siyempre, bibigay natin yung laman, ano. Tapos, ubos. Ito yung pinakamaganda lods eh, mga lods sa mga ibon ko. Pinakain ko yung ano, pati busal. Pagkain nila, ubos yan. Pag hindi na rin na kayang tirahin yung busal, bibigay ko sa African naman yun. Although yung African meron din yan siyempre. So bibigay ko. Ayun, kinabukasan balikan mo yun, wala na yun mga lods. Kasi mas malakas ang tuka ng African yan. African lovebird. Kaya gano'n, umiikot. Tapos yung mga nalalaglag sa mga manok ko. Di ba, no? Gano'n yan, mga idol. Tapos tinesting ko yung ano, yung dahon, yung mura. Pinalatan ko. Ubus, mga lods. Di ba, no? At yun, yung mais, kahit araw-arawin mo yan, kung ba, maraming mais, hindi magtatayo ibon. Kung ba't ko nasabi. Kasi ang ibon, ang mais, mga lods, may busal. Fiber yun mga idol. Diba? Tapos, ano siya? Butil. Diba? Di walang ano yun. Kahit araw-araw yun. Parang seeds lang din yun na sariwa. Kahit araw-arawin mo yun, hindi magtatae. Ayan, tinesting ko yun. Araw-araw ko yung mga ibong ko. Gusto nila. Yung akala ko na 2 linggo na pagkain nila, sa malamang-lamang hanggang bukas na lang yun. Ayan, ganyan katindi. Ganyan nila kagusto ang gulay o basta mga natural na pagkain. Kaya siguro pag nasa probinsya na tayo mga lods, yan, maglalaan ako ng kasi natansya ko na yung totally may drawing na yung kaso na-format ko lang yung computer. Hindi ko na-save yung yung ginawa kong plano ron. So, madali naman, mag-bago akong do-drawing ako ng plano. Pupuyat na naman ako habang kumbaga, itong araw na to hanggang Biyernes siguro o Sabado, parang pinaka-rest time ko to. Magpuyat ako, mag-drawing ako mga lods. Kahit pa paano, pinagkalooban tayo ng Panginoon na marunong tayo mag-drawing, marunong tayong gumawa ng plano, design, kahit hindi naman tayo nag-aaral mga lods. Yung kaloob yun mga idol. Bigay ng Panginoon sa atin yun na biro mo, hindi ka nag-aaral. Pero pag nag-drawing ka, hindi na halata ng architect na hindi ka nag-aaral. Di ba, no? Bigay ng Diyos yun. Kaya kaya hindi ko na pinicture eh. Pagpunta namin doon sa malaking bahay, nakita nyo, di ba, no? Yung sa video ko. Andun yung yung Navy Seal, yung Amerikano na, bali pamangking ko na rin, yung Kanuto. Kasi asawa siya nung pamangking ko. Pinuntahan namin kasi aalis na sila nung araw na yon. Nagmano. Nakakausap ako. Hindi ko na na-vlog kasi nangangamote ako mga lods. Nagdugo yung ilong ko. Kaya sabi ko sa kapatid ko, naku po, sabi ko, sumasakit na yung ulo ko, mukhang dudugo na naman ang ilong ko. Kasi nag-i-English mga lods ang baon natin English 3 piso lang. Kaya yun. Ako hindi ko na i-vlog, nakakaya. Daming dinadaldal sa akin Ben. Hindi ako makasagot mga lods. Meron akong pang Google eh. Pag sa type, kaya kong makipagsabayan, pero pag actual mga lods, hindi. Ako, umaamin ako rin mga ito. Ayoko naman magdunong-dunungan na hindi ka naman talaga marunong mga ito. Masama yun. Kahihiyan na nga abutin natin doon. Kaya sabi ko, nakakayang i-vlog to. Sabi ko ABC yung English ko. Kaya sabi ko, wag na lang.
So yun, kinat ko na yun kasi nahiya ako eh. Buti kung comedy yung ano natin. Kung comedy yung tema natin, okay lang yun, di ba? No? Hindi naman comedy eh. Totally, yung vlog natin, pang tutor eh. Pang tutorial sa natutunan natin kahit paano sa pag-iibon. Balik tayo dun sa patoka. Sana malod, sana hindi ako makakat kasi natutuyo yung aking lalamunan. Totally, yung nagtanong, yung Mr. Boy. Ano yun, marami. Ito, turuan ko kayo ha. Sana umabot kayo dito sa video na to. Turuan ko kayo kung paano yung pag-analyze. Para matuklasan, lalo na kung nasa bukid ka, maraming pagkain na pwede. Ang gawin mo, magbukod ka ng dalawa. Dalawang ibon na naka-ready ka na naka-ready kang kung matoxic man okay lang. Yan. Ako ganun eh. At ako, pinili ko yung talaga maganda. Huwag nyo gagayain pag di nyo kaya. Kasi, titingnan ko kung anong epekto. Yan. Ano ba epekto? Kasi inano yan eh. Kung natatandaan yung binabanggit ko na hinalintulad ko sa isda. Yung hapon, nilagay niya sa pispan, tapos dun sa bukid, gumawa lang siya ng parang hukay. Doon niya, tapos pinagkumpara yung natural at saka yung hindi. Mas maganda yung natural. Yan. Yan ang ginawa ko. So, para magtagumpay ako na, bagay, ginawa ko naman to. Marami na akong ibon. Yan. Ayun, inano ko. Tapos okay. Totally, 1 linggo pa lang. Sabi ko, parang okay. Pinakain ko lahat, Sabi ko, baka matibay lang itong mga to. Dito, malalaman ko, may bubulagta. Ngayawa ng Diyos, wala naman. Wala namang namatay. May namatay, mga natural na kamatayan. Pero yung time na nag-experiment ako, wala. Ayun. Tapos ang napansin ko pa, lagi ko pinapakaaba. Pag nakikita ako ng ibon, nakaganyan na sa cage. Sabi ko, tapos ginaganon-ganon ko sa sinusundan. Ayun, hanggang sa na-discover ko, siya, pampapertil. Yan. Kaya yung nabigyan ko, yung kumuha ng ibon dito 2 beses, magbagong taon. Ano yung Lods, paramihin mo. Huwag ka munang ma-excite na pakainin mo ng pakain, wag. Itanim mo. Siguro magtitiis ka lang ng mga 3 buwan. Ayan. Itanim mo, basta tabasin mo yun, pagtutusok mo, kuha kang lupa. Yan. Pagkaraan ng 3 months yan, basta sagana lang sa dilig yan. Yan. Dadami yan, mananawa ibon mo dyan. Yan. Ang epekto sa ibon yan, unang-una babait. Aabo ibon sa'yo, pag nakikita ka andyan na, lumalapit ang ibon. Ingat lang kasi kung wala kang safe yung mo. Kasi pupuntahan ka niyan. Tapos pampapertil, mga Lods. Yan. Tapos ang benefits pa nun, dahil natural yun, yung balahibo, mga Lods. Yun, doon ko lang natuklasan yun. Ang target ko lang yung kung anong epekto. Totally marami akong pinakain nun eh. Doon ko lang napansin yung na yan. Nag-experiment ako kung ano yung nasa taas na tanim. Pinapakain ko pero nag-research akong yung sinasabi kong bulaklak na pink. May bulaklak na pink yun eh. Yun, wag niya ipapakain sa ibon yan. Patay ang ibon dyan, mga Lods. Tapos meron pa yung San Francisco. Yan, baka mailagay ko dyan. Yun, wag niyo ipapakain sa ibon. Patay ang ibon yan. Kasi yun, yung dagta pa lang nun. Pag mahina yung balat mo, nakakasunog na. Ayan, kaya kung gagawin nyo yun, gaya nagtanong sa akin, kung gagawin mo, unti-unti, mag-ready ka ng ibon mo, tapos mag-research ka muna. Ito yun, mag-research ka kung ano-ano yung mga hindi pwede sa ibon na mga halaman. O kaya kahit sa tao yung mga nakaka-toxic. Ayan. I-research mo yan siguro. Pag na-research mo yun, huwag mo nang isali. Huwag mong isali sa ipapakain mo sa ibon para safe. Yan. Ako hindi ako nagtangkang nung nakita ko masyadong mataas yung toxic niya.
Hindi pwede. Yan. Pero yung ano mga lods, pwede yung aloe vera. Baka marami kayo aloe vera, pwede sa ibon yan. Ayan, baka kung hindi nyo pa napakinggan yan, pwede yung aloe vera. Basta, okay yan. Yung aloe vera. Pinapakain sa ibon yan. Pero yung iba, na ba, ni-research nyo, may mga toxic. O, huwag. Siguro, mali, yung sibuyas, alam na natin. Pwede sa tao yan, pero hindi pwede sa iba. Sibuyas, bawang, piras, avocado. Basta yung mga toxic ko yun na isali. Tapos yung mga halaman na hindi naman naanong toxic yun. Unti-untiin mo. Kasi maraming lalo na ako mahilig ako sa halaman. Kaya, minsan, kaysa gupitin mo na hindi naman napapakinabangan, tinesting ko sa ibon. Yan. Kaya, umubra. Kaya yun, ganun ang gawin nyo mga lods na yun, yung nagtanong sa akin, yan nyo, alisin mo na yung mga toxic para safe ka. Yun, bawa, nakita mo, gumamela. O, testingin mo. Kasi wala akong gumamela eh. Pero, kung meron kayong gumamela, testingin mo. O, bonggabilya. Tintiin mo, testingin mo lang. So, ngayon, ang tanong nyo, paano mag-testing? O, ganito. Pag nagte-testing ka na isang bagay, bawa itong dalawang pares muna, magpapakain ako, kung akong gagawin, tatanungin nyo, magpapakain ako. Minsan, wala akong lakad, alas 8, alas 9. Kain ako. So, yung te-testingin mo, huwag mo pakainin. Gutumin mo sa madaling salita. Para mapilitan siyang kainin niya yun. Ganun ang pagte-testing, mga lods. Sana umabot kayo sa video na to, para maintindihan mo. Lalo na yung mga naghahangad na lalo sa bukid, yung yun, ganun ang pag-testing. Gutumin mo. Pag gutom ang ibon at bigyan mo dahon, kakainin niya yan. Mapipilitang kainin niya yan. Tapos tubig lang. Hindi pag masama sa kanya yun, makikita mo ibon, mga ilang araw yan. Ganito yan, Kasi baka may puro dahon naman pakain nyo. Gutom siya, pakain mo yun. Kaya yung ginawa ko sa bonggabilya, yung pinakain ko, kinain niya. Tapos maya tsaka ako siya binigyan ng seeds. Kinabukasan ganun ulit ginawa ko hanggang sa nakita ko, walang epekto. Yung isa pa nga, yung binigyan ko, may inakay pa mga lods. May inakay. Sabi ko, talagang gano'n, nag-eksperimento tayo. Pero yun, hawa ng Diyos, okay. Gano'n lang ang pag-experiment kung gusto niyo dumami yung pagkain ng ibon nyo. Kasi ako, sa totoo lang, pag natira ako sa Pampanga, nakikita ko wala na akong problema sa pagkain ng ibon ko. Pero siyempre, may seeds pa rin yan kahit papano. Yan, sa amin, gaya na nakita niyo, napakabihira ako umuwi, pero nasatsambaan ko pa yung season ng pag-harvest. Sa amin, ito yung mga tanim. Ito yung mga pananim, mga lods. Palay. Paano ko papakain sa ibon yung palay? Ang diskarte doon, mga lods, kasi ang palay naman o bigas, delikado lang naman yan pag puro pag puro bigas na. Pero gawin mo ako, siguro gagawa akong pandikdik. Tapos kasama ko pati ipa. Mas andun pa yung may tinatawag dun sa bigas Pag hindi pa natatanggal kasi ganito yung mga lods. Ito kahit medyo mapahaba yung video natin. Yung kasing palay, pag kiniskis na sa kiskisan, nasasama yung dapat benepisyo ng tao. Nakalimutan ko na yung yung tawag dun benepisyo para nasasama yun. Kaya ayun, di mo na nakukuha. Kaya kahit minsan, sa ibon, pag pinakain mo, nagtatain na ibon. Kasi yung dapat mapunta dun na pagkain niya, hindi mo na nakuha. Itawag dun. Na-research ko nung araw yun. Matagal na. Di pa ako nag-aalaga ng kids. Na-research ko na yun. So ngayon, nung matatandaan nyo, nung araw, yung dibayo, mas okay yun. Andun yun. Hindi na iiwan yun. Hindi na aalis. So ngayon, kung sa ibon ko gagamitin yun, di gagawa akong dikdigan ko, panahon ng palay.
namulot ako ng palay. O, unang-unang benepisyo, pati yung tangkay, pwede ipakain na yun sa kanila. Tapos yung bunga, di ba, pag medyo sariwa pa, hindi ko natatanggalin sa, hindi ko nadidiktigin kasi sariwa pa, no? Pero yung magulang, didiktigin ko lang konti, tapos bibigay yun, makakuha nila yung dapat nilang makuha ang sustansya. O, di palay, O, panahon ng pechay. O, ano ba yung kapares ng pechay, yung mustasa. Ganun sa amin eh. Palit-palitan yung sa laki ng lupain dito sa amin. O, kamote, mais, marami. So, hindi mo mawalan yung ibon natin. So, siguro dito, baka konti-konting seeds na lang ang pakain ko kasi tapos, ang maganda pa, baka konti-konting seeds tapos magtatanim ako ng sariling kahit yung bibili kang seeds o kaya ibudbud mo lang. O, pag malago yun. Pag mura pa, patira mo sa ibon, mas okay yun. Kasi nakakain nila pati mga lods. Pati yung balat, mas okay yun. Ayan, yan ang epekto pag nasa bukid. Marami pagkain yan. Yung tanong mo, lods, marami. Tuklasin mo lang. Ayan. Tuklasin mo lang. Medyo dito lang naman sa syudad mahirap eh. Pero yung nasa probinsya, hindi nila problema yung pagkain. O ngayon, halimbawa, nasa probinsya ako, medyo walang tanim. Talagang nawala. Ang technique, kung talagang low budget ka, kaya ang ginagawa. Kung ngayon naman, minsan, although hindi ko nagagawa ngayon eh. Kanin, tapos, integra. Yun. Di ba? O, di tipid pa rin yun. Mga sa probinsya, baka ganun ang discarding gawin ko eh. O, kanin, integra, tapos gulay. Di ba? Ano-ano. Mga prutas, marami doon. Bayabas. Dami ron. Kaya, pag natira tayo, wala nang problema. Yan, sa pagkain ng ibon. Yan. Saktong-sakto yung tanong ni Mystery Boy. Ayaw pumunta sa nahihiya to eh. Ayaw pumunta sa YouTube eh. Kaya yun ang sagot ko. Tsaka baka may tanong din ganyan. Yan ang sagot natin. So yun muli mga lods, baka sa susunod nating vlog doon tayo sa Pampanga. Yan, abangan nyo yan. Siguro kahit araw-araw akong mag-video, hindi ko man ma-vlog. Kahit pag uwi ko rito, yun, yung iba dito natin maipalabas. Baka mahaba yung video natin doon kasi marami yung pwedeng i-vlog doon. Although, focus ako sa bakod mga lods. Pagkuha ng kawayan, tapos paggawa, tapos pagtayo, ganun ang i-vlog muna natin ngayon. Tapos medyo pepektos tayo ng na pagkain ng ibon. Sasalit din natin yan mga lods. Kung ano yung mga yan, paalalan nyo yan mga lods na pag doon, papakita ko kung ano yung mga pwede sa ibon. Kasi baka nasa ganun lugar ka rin, nag-aalangan ka na ipakain sa ibon mo, pwede naman pala. At saka mas maganda yun kasi natural. Yan. Yan yung ating topic of today mga lods. Okay, siguro mga lods, hanggang dito muna. Teka muna pala. Tsaka na lang siguro. Mga kausap ko eh. Tsaka na lang yan. Sige mga lods, hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.